Nagpaalam na sila kay Jesusa na uuwi. Si Nene na muna magbabantay. Lalabas din naman ito kinabukasan ng ospital. Kailangan lang nito ng konting pahinga. Hinatid niya na muna si Cindy sa bahay nila saka nag-drive na papunta sa bahay ng Kuya Kevin niya. Kailangan na nilang pag-usapan ni na Fred kung paano nila makikita si Patrick sa lalong madaling panahon. Kahit pa kaibigan nila si Patrick ay wala sila masyadong alam sa buhay nito. Ang alam lang nila ay taga Cebu ito. Unang naging kaibigan ni Cindy si Patrick hanggang sa kalaunan ay naging kaibigan na din ni Almaro. Naiinis pa nga siya dati dahil nagsiselo siya dito. Masyado kasi itong malapit kay Cindy. Nung nalaman niya na bakla ito, ay medyo nawalang selos niya. Pero nang inamin naman ito sa kanila na hindi naman talaga to bakla ay naguluhan na sila sa pagkatao nito. Ang dami nitong sekreto sa buhay. Tapos ngayon, ay nabuntis naman itong kaibigan at business partner niyang si Jesusa. Siya naman ang original na kaibigan ni Jesusa. Pinagseselosan din ito dati ni Cindy. Umuwi lang ito para sa kasal niya kaya nagkakilala ang lahat. Importante si Jesusa at Patrick sa kanya kaya napapagitna siya. Sana lang ay maayos pa ng dalawa ang relasyon nila lalo na't magkakaanak na ang dalawa. Almost a month nang hindi nagpaparamdam si Patrick sa kanila. Sana naman ay maisipan itong tawagan ng isa sa kanila. Kulang lang ito sa paintindi. Umalis ito nang walang paalam dahil sa selos. Ang akala nito ay tomboy pa rin ang nobya nito. Natamaan marahil ang ego nito sa kakaisip niya hindi niya namalayan na nasa gate na siya ng bahay ng Kuya Kevin niya. Tinignan niyang relo, mag-alas 8 pa lang. Gising pang mga to, binuksan ng guard ang gate ng makilalang kotse niya, saka siya pumasok. Si Kuya Kevin, nandyan ba? Tanong niya sa guard. Opo sir, hinihintay ka nila sa veranda, kasama si Sir Fred. Okay, salamat kuya. Sambit niya sa guard saka naglakad na papunta sa veranda. Bakit ngayon ka lang? Unang bungad ng kuya niya sa kanya. Galing kami sa ospital, binisita namin si Jesusa. Tapos sinatid ko pa si Cindy sa bahay bago pumunta dito. Paliwanag niya. Umupo siya sa bakanting upuan. Anong problemang sinasabi mo? Tanong ng kuya niya. Nandun na din si Fred, nakikinig sa kanya. Jesusa is pregnant. Hindi na nagpapakita si Patrick for almost a month. Hindi namin alam kung saan siya hahagilapin. At ang masama, nalaman na ng papa ni Jesus ang nawawala si Patrick. Ayaw na nasasaktan ng anak niya. Kaya unahan na nating hanapin si Patrick bago tayo maunahan ni Tito Mike. Bakit mo naman nasabi yan? Baka naman overreacting ka lang? Tanong naman ni Fred. Hindi high school pa lang kami. Magkakilala na kami ni Jesusa. Remember the one I'm talking about sa first love ni Jesusa na nasaktan siya? Dahil sa isang lalaki kaya naging tomboy siya ngayon. Pinabugbog ng papa niya yon at tinanggalan ng mga negosyong pamilya nito kaya naghirap. Ganong kalala maging kaaway si Tito Mike. Hindi alam ni Jesusa yan pero alam ko. Mahirap palang kaaway si Tito Mike, sambit ni Kevin. Oo, pero maganda naman kapag naging kaibigan siya kasi all out talaga yan kapag tumulong. Yun nga lang, iwasan lang na maging kalaban siya kasi maghihirap talagang magiging makakabangga niya. Madami siyang connections. Baka naman maghihirap din tayo kapag kinalaban natin siya. Hindi niya tayo kayang patumbahin, atin ng Pilipinas. Sa China, Hong Kong at Japan naman ang connections niya. Pero mas maigi pa din na hindi natin siya kakalabanin. Sikreto lang ang paghahanap natin kay Patrick. So, anong plano? Tanong ulit ni Fred. Hanapin na muna natin kung saan posibleng nagtatago si Patrick. Suggestion niya. Wait, I have to make some calls. Ano nga ulit ang full name ni Patrick? Tanong ni Fred. Patrick Mercado. Sagot naman niya. Kinuha ni Fred ang telepono at hinanap sa phone book ang taong tatawagan. Mataas ang ranggo sa immigration noon at tinatawagan ito. Make it loudspeaker. Utos ni Kevin kay Fred. Pinundot naman itong loudspeaker ng phone para marinig nila ang pag-uusapan ng mga to. Hello pre, kamusta? Unang bati ni Fred sa kausap. Okay naman pare, anong balita? Sagot naman ng sa kabilang linya. May tatanong lang ako, baka naman matulungan mo ko. Nakikinig lang sa kanila si Kevin sa usapan ni Fred at ng kaibigan nito. Baka naman, ma-check mo dyan kung may lumabas ng bansa ng pangalan ay Patrick Mercado. Sige, i-check ko. Kailan ba siya posibleng umalis ng bansa?
Siguro last month, sagot ni Fred. Okay, give me a minute pare. Tumahimik na si Fred, tila naghihintay din sa kausap na magsalita. Ilang minuto pa bago nagsalitang nasa kabilang linya. Australia pare. Sa Australia lumipad ang hinahanap mo. Bingo! Tuwang-tuwa naman na wika ni Fred. Kinindatan pa silang dalawa ng kuya niya na proud sa sarili. Natuwa din sa bilis ng utak at connection ni Fred kapag imbestigasyon ng pag-uusapan. Thanks pare, magsisend ako ng pera sa account mo para sa impormasyon na ibinigay mo. Salamat sa tulong. No need pare, konting abala lang yan. Malaki ng utang na loob ko sa'yo nang tinulungan mo ko nung may nagma-blackmail sa akin. Nahuli mong blackmailer agad-agad. Trabaho ko yun, kaya wala yun pare. Kaya kahit man lang siya, konting paraan ay may balik ko man lang ang tulong na ibinigay mo sa akin. Sige pare, ikaw ang bahala. Salamat ulit. Tinapos na ni Fred ang pag-uusap nila ng kaibigan. You hear it guys, Australia daw. Pagmamalaking sabi ni Fred. Ang galing mo talaga Fred. Tuwang-tuwa siya sa kaibigan. It's my job bro. Ano ba yung sinasabi ng kaibigan mo na nahuli mo nang ba-blackmail sa kanya? Naintriga siya sa kwento ng kaibigan nito. Nakichismis na muna siya. May nakilala kasi yung babae sa isang dating app. Nakipagkita siya at may nangyari sa kanila. Ang hindi niya alam ay vinivideo ng babae ang pagtatalik nila. At binablackmail siya na ipapalabas ang video kapag hindi siya nagbigay ng pera. Oh, that's bad. Yeah, kaya nangingi siya ng tulong sa akin at nahuli kong babae at ang sindikatong kasamahan nito. Ang galing mo talaga. Hindi kaya superhero ka? Tuwang-tuwa niyang wika kay Fred. Prenting nakaupo naman ito na parang nagmamayabang. Dahil dyan, ikaw nang pumunta ng Australia para hanapin si Patrick. Sabat ni Kevin. Boss naman, biglang reklamo nito. Nagbago biglang ekspresyon ng mukha nito. Ayaw nitong umalis ng bansa. O bakit? Magaling ka hindi ba? Prime na wika ni Kevin. Ayaw ko umalis boss. Ayaw ko malayo sa jowa ko. Alam mo naman takot ako dun. Saka hindi rin ako papayagan nun. Akala ko ba matapang ka? Kay ate Ami ka pala takot eh. Wika ni Kevin. Parehas lang tayo boss. Takot ka din kay Ma'am Juliana. Biglang tumahimik si Kevin sa tinura ni Fred. Ay, sige na nga. Isama mo si ate Ami para hindi siya magalit at para payagan ka. Sabihin mo magbabakasyon kayo. Pero wag mo sasabihin kay Ami ang plano na tayong hanapin si Patrick. Tayong tatlo lang nakakaalam noon. Baka malaman pa ng papa ni Jesusa. Yes boss, areglado. Malaki ang ngiti ni Fred sa tinura ni Kevin. Work and pleasure. Masosolo niya na naman ang jowa niya si Ami. Hi, Tito Lennon! Sigaw ng dalawang kambal na palapit sa kanila sa veranda. Kasama nito si Juliana at Ami. Nandito ka pala, Lennon? Anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito at iniwan mong asawa mo doon sa bahay niyo? Siguro nag-away kayo, no? Pangiinis ni Ami sa kanya. Hindi namiss ko lang ang mga pamangkin ko. Pagdadahilan niya. Umupo ang dalawang babae sa tabi ng kanilang mga partner. Ang dalawang bata naman ay kumandong sa kanya. Namiss siya ng mga pamangkin niya. Juliana, kailan na ba tayo babalik ng Paris? Bored na ako na walang ginagawa dito sa Pilipinas. Bakit naman Han? Gusto mo na ba akong iwan? Sabat naman ni Fred. Ang maangas na Fred kanina lang ay para naging maamong pusa ngayon sa harap ng nobya nito. Gustong matawa ni Lennon at Kevin sa mukha ni Fred. Wala na kasi akong ginagawa dito. Namiss ko na magtrabaho. Nakasimangot na wika nito. Napatagal ang bakasyon ni Julian at Ami dahil hinintay ng mga to na ikasal sila ni Cindy para isang bakasyon na lang daw. Ngayong tapos na siyang ikasal hindi pa rin nakakabalik ang mga to sa Paris. Don't worry Ate Ami, inayos ko ng negosyo niyo na itatayo ni Juliana na modeling agency. Kayo magpapatakbo nun para hindi kayo maboard dito sa Pilipinas at hindi na kayo umalis pa. Wika ni Kevin. Talaga babe? Sabit ni Juliana sabay angkla ng braso nito sa balikat ng nobyo. Pero babe, kailangan pa rin namin bumalik ni Ate Ami sa Paris. May kailangan pa kami tapusin na work doon. Sige, pero last na alis na yan ha. Pag-uwi nyo dito, hindi na kayo babalik ng Paris. Okay babe, malapad ang ngiti ni Juliana habang sumasagot sa jowa. Han, narinig mo si boss?
Dito na daw kayo sa Pilipinas mamamalagi. Si Fred naman ang mangungulit kay Ami. Kahit pa. Matagal pa yun. Bored na ako. Gusto ko na mag-travel. Hindi ako sanay na tumatambay sa isang lugar. Gusto mo ba na pumunta ng Australia? Wika ni Fred sa nobya. Biglang lumiwanag ang mukha nito. What did you say, honey? Naging malambing na ulit ito kay Fred. Sabi ko, kung gusto mong pumunta ng Australia, may bibisitahin akong kaibigan doon. Gusto mo bang sumama? Of course, sasama ako. At saka, bakit ka nagdidesisyong aalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Matari na tanong nito sa nobyo. Magpapaalam na nga, kaya lang masungit ka na kagad eh. Sige na nga, basta sasama ako ha. Kailan ang alis natin? Bukas, gusto mo? Agad-agad? Bakit naman agad-agad? Gulat na tanong ni Ami. Hindi ba bored ka? Kaya bukas na agad. Baka hiwalayan mo kasi ako eh. Sige, mag-aayos na ako ng gamit natin, Han. Biglang tumayo ito at tumalik sa pisngi ng nobyo bago tumakbo sa kwarto nilang magjowa. Naiwan sila sa veranda. Totoo ba na alis kayo ni Ate Ami, Fred? Si Juliana naman ang nagtanong. Yes, madam, pero hindi ko pwedeng sumama. Date namin to ng nobya ko. Hindi ko na nasusolong nobya ko dahil lagi kayong nakadikit sa isa't isa. Biro ni Fred kay Juliana. Sumimangot at binalingan si Kevin. Babe, paano naman tayo? Wala ka bang pa-surprise travel sa akin? Nabuboard din kaya ako. Pagdadahilan nito. Gusto mo ng travel? Tara sa kwarto. Dadaling kita sa langit. Kunwaring tampo nito. Don't worry babe, busy lang ako ngayon. Palunuhin natin yan. Promise? Yeah, promise. Nagkatinginan silang mga lalaki. Ang hindi alam ng mga babae ay trabahong punta ni Fred sa Australia. Hating gabi ang flight nila Fred at Ami papuntang Australia. Pinaayos niya ng ticket niya sa kaibigan niyang immigration officer. Mabilis lang siyang makalabas ng bansa dahil na din sa mga connections niya. Akala nila sila lang ang may connection siya. Pagmamalaking sambit niya sa sarili. Natatawa siya sa mga naiisip. May hawak na din siyang listahan kung saan posibleng pupuntahan ni Patrick. Nasa airport na silang naghihintay ng boarding nila. Han, thank you ha. Kasi naisipan mong isurprise ako ng travel, sambit ni Ami. Habang nakapalibot ang kamay nito sa leeg niya, siya naman ay nakahawak sa bewang ng nobya. It's nothing honey, gagawin ko lahat para sa'yo. Wag mo lang akong iwan, sambit niya sa nobya sabay halik sa labi nito. Kahit pa hindi niya naman talaga pa-surprise travel vacation to para sa nobya. Dahil all expense paid by Lennon at Kevin ang travel nila dahil part pa yun ng trabaho niya sa bodyguard ng pamilyang Falcon. Ay tinuturing niya pa din na pleasure yon para sa kanilang magjowa. Bonus na lang na nakalibre sila ng travel. Hindi yun alam ni Ami. Hindi na din naman siguro ito dapat pang malaman. Kahit ano'y gagawin niya talaga ang lahat para wag lang siyang iwan ng nobya. Baliw na baliw siya dito. Ito lang ang tanging taong kinatatakutan niya. Kahit pa sabing iba na under desire siya sa nobya, ay wala siyang pakialam. Hindi masama na maging under sa nobya dahil may pa-surprise ka sa akin. Ay may regalo din ako sa'yo mamaya. Bulong ng nobya sa kanya, muntik na siyang maihi sa ginawa nito. Bigla kasi nitong kinagat ang tenga niya. Shit honey, nasa airport tayo. Huwag mo kong demonyohin dito. Pinapasabik lang kita Han, akong bahala sa'yo mamaya. Muli nitong bulong sa kanya. Oh shit, I can't wait. Ang lakas ng halakhak ng nobya niya. Pasimpleng sinasagi nitong kamay ng pagkalalaki niya. Napaigtad siya. Nag-react kasi si junior niya. Han, please stop. Ang sakit na ng puson ko. Nasa public place tayo. Saka lower your voice, saka baka marinig nilang pinag-usapan natin. Nakakahiya. Pagmamakaawan niya sa nobya. Okay Han, I will stop. Pero be ready mamaya. Gusto ko sana sa lavatory ng eroplano natin itatry. Pabulong na sambit nito sa kanya. Lumaki ang mata niya sa mga naisip ng nobya. Han, bakit mo naisip yan? Ganon ka na ba kamanyak? Try lang naman. You're a bad girl. Muling tumawang nobya. Pinagtitinginan na sila ng ibang taong nandoon sa airport. At last ay nakasakay na sila ng eroplano. Direct flight yon Manila to Perth, Australia via Philippines Airlines. 7 hours din ang bubunuin nila na oras para sa biyahe. 7 oras din ang paghihintay.
at pagtitiis niya sa paglalanding sa kanya ng nobyo niya. Kahit pa sabihin niya dito na tigilan ng pang-aakit sa kanya dahil masakit ng puson ay hindi pa siya tinitigilan. Matagal-tagal pang flight nila. Naramdaman niya na gumapang ang kamay ng nobya sa kandungan niya. Hinawakan niyang kamay nito para pigilin pero hindi na to nagpapigil. Nilagyan nito ng scarf ang kandungan niya para matakpan ang ginagawa nitong paglalaro. Shit kahan, wag dito please. Siya na nagmamakaawa sa kapilihan ng nobya. Hindi to magpapapigil kanina pa. Nakangisi lang to sa kanya sa mukha nito ay wala tong planong tigilan ng ginagawa at lalo pa nitong ginalingan. Nagulat siya nang tumigil to. CR lang ako ha, sumunod ka na lang kung gusto mo. Nakangising sambit nito sa kanya, natameme siya. Nakamasid lang siya sa nobya habang tumatayo ito papuntang lavatory. Shit, gusto talaga ng nobya na matuloy ang fantasy nitong pakikipagtalik sa eroplano. Inaakit siya nito hanggang sa hindi niya na kayang hindian ang hiling nito. Bago to pumasok ng lavatory, tumingin pa to sa kanya na namumungay ang mga mata. Sinara niya zipper at inayos ang sarili. Pasimpleng tumayo siya at sinundan ng nobya sa lavatory. Wala namang nakatingin sa kanilang pasahero dahil halos lahat ay tulog at may ginagawa. Nang nasarap na siya ng lavatory, kumatok siya ng mahina. Isang katok pa lang ay bumukas na kaagad si Ami at hinila siya papasok sa loob. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Sir, ma'am, may problema ba? Ang flight stewardess yon. Ah, wala po. Nasusukal atong nobya ko kaya tinutulungan ko. Sigaw niya para marinig ng flight stewardess sa labas. Diniin pa niya lalong kamay sa bibig ng nobya at baka mahuli sila. Ah, sige po. Sambit ng flight stewardess at umalis na rin sa harap ng pinto. Nagkatingin na sila ni Ami at tumawa. Tinapos na niyang pagniniig nila, baka mahuli na sila sa pangalawang pagkakataon. Inayos nila ang sarili. Lalabas na sana si Ami nang pigilan niya. As if you're sick. Panindigan natin ang sinabi natin sa stewardess na nahilo ka. Gumiti si Ami sa plano niya. Paglabas ng lavatory, nag-iba ng ekspresyon ng mukha nila. Inalalayan niya si Ami na kunwaring natutumba habang si Ami naman ay hawak ang ulo na parang sakit na sakit ito. Ma'am, are you okay? Nag-aalalang sambit ng stewardess. I think so. Nakasuka na ako kaya siguro magiging okay na ako. Baka may white flower po kayo dyan. Pwedeng pahingi? Gustong matawa ni Fred sa sinabi ng nobya. Pinanindigan talaga nito na masakit ang ulo. Sure po ma'am, ihahatid ko po sa upuan ninyo. Thanks. Nang makaalis ng flight stewardess ay nagngitian silang magjowa. Ang galing kong umakting, hindi ba? Sambit nito sa kanya na aliw na aliw. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Pinisil niya sa giliran ng nobya. Naiinis na nanggigigil siya sa kalokohan nito. Pag-upo nila sa seat nila ay nakatulog siya kaagad. Pagod na pagod siya sa ginawa nila ni Ami sa lavatory. Ang hirap ng posisyon nila dahil sa liit ng lugar. Dagdag pa na napakalaki niyang tao. Hinayaan na din siya ng nobyang magpahinga. Nagising lang siya nang marinig ang piloto. Any minute ay arrival na nila sa Perth. Tinignan niya si Ami, nakaupo lang ito at nagbabasa ng magazine. Hey Han, gising ka na? Mukhang pagod na pagod ka? Kantsaw nito sa kanya. Umanda ka sa akin mamaya, magdasal ka na. Balik biro niya dito. Lalo tong natawa. Bumaba na sila ng eroplano at kinuhang mga bagahe nila. Sakay sila ng taxi papunta sa hotel na binook ng secretary ni Kevin para sa kanila. Han, I'm so happy. First time ko na pumunta ng Australia. Kailan natin imimit ang kaibigan mo? Sinong kaibigan? Di ba sabi mo may bibisitahin kang kaibigan dito kaya tayo pumunta dito? Nagtatakang tanong ni Ami sa kanya. Ah, oo nga pala. Mamaya tatawagan ko na nandito na tayo. Pagdadahilan niya habang nag-aayos si Ami ng mga gamit nila sa loob ng kwarto nila ay inumpisa niya ng pagtatrabaho. Tatawagan niyang kontak nilang investigator dito sa Australia. Lumabas na muna siya ng kwarto sandali para hindi siya marinig ni Ami. Hey Lito, sabit niya sa kausap na Australiano. Kinontak niya na ito bago pa man sila pumunta doon para manghingi ng tulong sa paghahanap kay Patrick. Hey Fred, what's up? You already here in Perth? Tanong ni Lito. Yeah, have you received my email last night? In-email niya na ditong information at picture ni Patrick. Yes, and I already have a lead. He's not hard to find bro. Pagbibida nito. Thanks bro.
Napangiti siya dahil napadali ang pagtatrabaho niya. I will give you the info but you have to treat me for a drink. Sure bro, where do we meet? Sinabi nito kung saan sila magkikita. Maloko din kasi itong si Lito. Matagal niya nang kilala ito pero first time lang nilang magkita ng personal. Kung sakali, pumasok siya ulit ng kwarto at nagayos pa din si Ami. Han, be ready. Alis tayo. Kailangan kong i-meet ang kaibigan ko. Sure, Han. Pumasok si Ami sa banyo para maligo. Tinignan niyang nobya, hindi ito nagsasara ng pinto kaya nakikita niyang ginagawa nito. 100% pagpipigil niya na hindi pasukin ng nobya. Mamaya na sila maglalabing-labing na dalawa kapag nasa kanya ng files na hinihingi kay Lito. Sa ngayon ay trabaho na munang iisipin niya. Tinuon niyang pansin sa maleta niya. Kumuha na rin siya ng t-shirt pamalit niya. Pagkatapos ni Ami ay siya naman ang maliligo. Ayaw niyang sabayan nito. Siguradong matatagalan sila kapag nagkataon. Han, dalian mo. Nakakahiya sa kaibigan ko kapag malilate tayo. Okay, Han. Sagot naman ni Ami. Pumasok na din siya sa banyo pagkatapos ni Ami. Siya naman ang maliligo. Binilisan niya na lang para makaalis sila kaagad. Paglabas ng kwarto, nakabihis na si Ami. Naka-black dress ito na backless. Mababang uka ng damit sa bahaging dibdib kaya medyo na-emphasize ang malulusog na dibdib nito. Above the knee yun kaya nakalabas din ang makinis na legs ng nobya. Han naman, bakit naman ganyan ang suot mo? Baka naman mapapaawi pa ako dito sa Australia dahil sa'yo. Why? What's wrong with my dress? Mangmaangan ito. You're almost naked, baby. Ayoko may ibang makakita niyan. Akin lang dapat yan. Ang OA mo naman. Simpleng damit lang ito. Sayang naman kung hindi ko ito magagamit. Payagan mo na ako, Han. Just this time, tapos hindi ko na isusuot to. Nakangising sambit nito sa kanya. Sige na nga, sambit niya perong totoo, ay ayaw niya talaga. Hindi niya lang talaga mapigilan ng nobya. Model to kaya normal lang sa nobyang ganitong mga damit. Lumabas na sila ng hotel, nakahawak ang nobya sa braso niya. Ang taas din kasi ng sapatos nito. Hindi niya maintindihan kung paano nitong nakaya maglakad ng ganong kataas ng takong. Walking distance lang ang bar na pupuntahan nila kung saan si Lito. Nasa sentro ng city ang hotel nila, kaya napapalibutan to ng mga establishments. Habang naglalakad sila, ni Ami ay madaming mga kalalaki ang napapatingin dito. Eto na nga bang sinasabi ko, sabit niya sa isip. Nang pumasok na sila sa bar at nandun na si Lito, kinawayan sila nito, lumapit sila sa kaibigan. Hi bro, it's nice to finally meet you. Same here bro. By the way, this is my girlfriend, Ami. Pakilala niya sa jowa. Sandaling natameme si Lito sa angking kagandahan ni Ami. Hindi nito inaalis ang tingin sa nobya niya na kinainis niya. Lito, pukaw niya. Oh, sorry bro. It's just that I've never seen a girl as beautiful as you, Ami. Sambit ni Lito habang hindi inaalis ang tingin kay Ami. Ang kinainisan pa niya ay parang kinikilig naman ng nobya niya sa pangbobola ng Aussie na to. Kung hindi lang sila nasa Australia, baka naupakan niya na to. Pinigilan niya lang ang sarili dahil baka hindi sila makalabas ng bansa. Hi, Miss Ami. Sambit ni Lito sabay abot sa kamay ni Ami. Inabot naman yun ni Ami. Pero imbis na kamayan to, hinalikan nitong kamay ng nobya niya. Lalong naginit ang ulo niya. Keep your hands off to my girlfriend bro. Babala niya sa kaibigan. Oh sorry, I don't know you're such a jealousy man. Ang lakas ng tawa ni Lito. Nagpanting ang tenga niya, tinawanan pa nitong pagiging siloso niya. Relax Han, nasa ibang bansa tayo. Normal lang yun sa kanila, bulong ni Ami sa kanya. Binalingan niyang dalaga. So normal lang pala to, kapag may nakipaglandian dito kung nasa Paris to. Lagot to sa kanya mamaya, pagagalitan niya to. Do you have the files? Tanong niya kay Lito. Kunin niya ng kailangan niya dito para makaalis na siya bago pa siya mapikon sa lalaki. You owe me a drink bro. Why you're in a hurry? I forgot something in the hotel. We need to go back ASAP. Pagdadahilan niya. Oh, so sad. Anything. Nice meeting you again. And to you, Miss Ami. Nice meeting you too, Lito. Binilihan niya ng inumin si Lito at umalis na. Ayaw na niya magtagal pa doon. Konti na lang kasi ang pasensya niya at baka masapak niya ng lalaki. Bakit ka ba nagmamadali? Wika ni Ami habang naglalakad sila pabalik ng hotel. Why are you flirting with him? Hindi niya sinagot ang tanong ng nobya. Me? I'm not flirting with him. Mabilis sa sagot ni Ami. Yes, you are. Sigaw niya sa nobya.
Napalakas ng boses niya, nagtingin niya ng mga tao nakakita sa kanila. Hindi na ito sumagot pa sa kanya, marahil ay natakot din ito na mag-iskandalo sila sa daan. Ang bagal na nitong maglakad dahil sa taas ng takong nito. Nawawala na siya ng pasensya. Ang gusto niya lang ay mauwi na sa hotel ang nobya. Binuhat niya ito na parang sako. "Hey, what are you doing? Put me down, Fred!" Sigaw nito sa kanya sabay suntok sa likod niya. Pinalo niyang puwet nito. "Huwag kang magulo kung ayaw mo mahulog." Tila takot din itong mahulog kaya hindi na ito nagpumiglas pa. Buhat-buhat niya to hanggang sa kwarto nila. Pagbukas niya ng pinto ay hinagis niya to sa kama. Alam niya namang hindi masasaktan ng nobya dahil malambot ang kama na yon. "Hey!" Sigaw nito sa kanya. "Anong problema mo?" Galit na rin ito. Nalilisik ang mga mata nito nakatingin sa kanya. Bigla siyang naghubad ang damit at pantalon hanggang sa maubos ang saplot sa katawan. "Sabi ko sa'yo hindi ba, don't you ever wear that dress dahil pagtitinginan ka ng mga tao. I told you you're mine. Only mine." Nang wala na siyang saplot ay sumampa na rin ito sa kama at tinalikan niya siya ito ng mariin. "Don't make me jealous again, honey. Baka makapatay ako." Pinagpatuloy nilang ginagawa, pinaligayan niyang nobya buong magdamag. Tanghali na silang nagising na dalawa. Napabalikwas siya dahil nangako siya kay Patrick na pupuntahan nila. "Han, gising na. May pupuntahan tayo." Ungol ng sagot nito sa kanya. Malamang inapagod na naman ito. Hindi niya naman tinantanan ng nobya hanggang sa hindi ito maglupasay sa sarap. "Gising na, Han. May pupuntahan tayong kaibigan." "Mauna na ako maliligo ha. Sunod ka na." Sabit niya dito. Kapag nagsabay kasi sila ay siguradong tatagal na naman sila. Tumayo na siya ng kama at pumunta ng banyo. Mabilisan siyang naligo. Aayusin pa niyang bagahe nila. Masyado niya nang pinagod ang nobya para iasa pa ditong pag-aayos ng bagahe nila. Naglabas na rin siya ng masusuot ng nobya. Siya nang namili ng maisusuot nito. Kung ano lang naman kasing maisipan nitong suotin. Isang oversized white t-shirt at short ang napili niya para sa nobya. Kumuha na rin siya ng bra at panty nito saka pinasok na lahat ng mga gamit ng nobya sa bagahe. Nang matapos na siyang mag-empake, ginising niya na muli ang nobya. "Honey, wake up! May pupuntahan tayo. Mag-check out na tayo dito dahil doon na tayo mag-stay sa pupuntahan natin." Nagising naman kagad si Ami sa sinabi niya. Na-excite ito dahil gagala sila. Sa hotel lang kasi sila na malagi simula nang dumating sila doon sa Australia. Pumasok na to sa banyo at naligo. As usual, hindi naman ito nagsara ng pinto. Nasanay na kasi itong hindi nagsasara kapag silang dalawa lang ang nasa kwarto. Confident naman kasi ito sa katawan kaya hindi na ito nahihiya sa kanya. Napapangiti siya. Madami na siyang naging girlfriend pero kay Ami lang talaga siya tinamaan ng sobra. Mahal na mahal niyang dalaga. Alam niyang mahal din siya nito dahil siyang nakauna dito. Berhento na makuha niya kaya ginalingan niya talaga kada sex nila para hindi nito maghahanapan ng iba. Napangiti siya. Maya-maya pa'y lumabas na si Ami na nakahubad. Parang gusto niyang paluin to sa puwet. Nagpapa-baby kasi ito lagi sa kanya. "Han, ito nang isuot mo. Nailagay ko ng lahat ng gamit mo sa maleta." "Bakit naman yan? Pantulog lang yan eh. Gagala tayo, hindi ba?" Reklamo nito. "Yes, I know, pero wala akong time na makipag-away sa mga lalaking tumitingin sa'yo. At gustong makipagkilala." Sambit nitong nagtatampo. Nakabusyangot ang mukha nito, sabay ekis ng kamay sa dibdib. Wala pa rin tong damit, napangiti siya. Ang cute talaga ng jowa niya. Tumayo siya't nilapitan ng dalaga. "Huwag ka nang magtampo," sambit niya. Kinuha niyang bra nito at siya na mismo nagpasuot dito. Pagkatapos, umupo siya sa kama at nagpanty naman ang sinunod niyang pinasuot dito. Nang maisuot na ni Ami ang bra at panty, ito na mismo nagsuot ng shorts at t-shirt nito. Nagawa naman ito ng paraan para maging sexy pa din tignan ng t-shirt na napili niya. Tinali nito sa likuran kaya naging crop top ito. Labas pusod naman ng nobyo niya, napailing na lang siya. "Let's go?" Wika nito. Kinuha niya ng bagahe at lumabas ng kwarto. Mag-check out na muna sila sa kapupunta sa bahay ni Patrick. "Where are we going, Han?" Tanong ni Ami sa kanya habang nasa taxi sila. "Pupunta tayo sa bahay ni Patrick." "Patrick who?" Patrick na boyfriend ni Jesusa. Ayaw niya nang itago sa nobyang dahilan ng pagpunta nila ng Australia. Malalaman at malalaman din nito. "He is here? Hindi ba tinakbuhan niya si Jesusa?" "Yeah, kaya nandito tayo para hanapin siya. Because his life is in danger. Pinapahanap din kasi siya ng papa ni Jesusa." Paliwanag niya. "Oh no, akala ko pa naman ang travel treat mo ito sa akin. Work palang punta natin dito." "Yeah, pero all expense paid by Boss Kevin and Leno naman ito. Kaya travel treat pa rin ito."
Akala ko pa naman nagpapakasweet ka sa akin. Kaya mo ko niyaya dito sa Australia. Muli na namang ininis ng nobyang kamay sa dibdib nito. Kinabig niya to sa bewang para magkalapit ng mga katawan nila. Han, huwag ka nang magtampo. Hindi ba ako sweet sa'yo? Kulang pa bang ginagawa ko? Nakatingin lang ang driver sa kanila habang nag-uusap. Hindi naman ito maintindihan ang sinasabi nila. Han, muling sabit niya sa nobya. Hindi kasi siya pinapansin nito. Ano bang gusto mo para makabawi ako sa'yo? Tanong niya sa nobya. Hindi pa rin siya pinapansin nito. Do you want me to eat you later? Bulong niya, mukhang narinig ng driver ang sinabi niya. Dahil tumingin to sa rearview mirror pero wala siyang pakialam. Ang focus niya ngayon ay nasa nobya. Tila nakiliti naman ng nobya sa sinabi niya kaya humagikik to. Gotcha, sambit niya sa isip, nakuha na niyang kiliti nito, hindi nito galit sa kanya. Sisiguraduhin niya na lang na gagawin niyang pangako mamaya para hindi nito magalit sa kanya. Umayos na siya ng upo. Malapit na sila sa bahay ni Patrick. Natawagan niya na ito kanina pupunta sila. Bukas ay uwi na sila ng Pilipinas. Ayusin niya na muna ang trabaho niya kay Patrick. Sisiguraduhin niyang maiuwi niya ito ng safe. Nang makarating na sila sa bahay ni Patrick ay nakaabang nito sa kanila. Kasamang mommy nito. Hi guys! Masayang bati nito sa kanila. Lumapit naman sila at bumati sa mga to. Guys, I would like you to meet my mom, Sonia. Mom, this is my friends from Philippines. Ate Ami and Fred. Pakilala ni Patrick sa kanila sa mommy nito. Hello guys, bati naman ang mommy nito sa kanila. Maganda ang mommy ni Patrick, bata pa to, siguro nasa 48 lang ang edad nito. Maaga siguro itong naipanganak si Patrick kaya bata pa to. Giniya na sila papasok sa bahay, malaki ang bahay ni na Patrick doon. Halatang mayaman ang may-ari. Bahay yun ng mommy niya at stepfather ni Patrick na isang Australiano. Sorry kung napasugod kami dito, Pat ha, sambit niya. It's okay, sagot naman ni Patrick. Pat, I didn't know na ang ganda pala ng bahay niyo dito sa Australia. Namamangha namang sabit ni Ami. This is not my house, Ate Ami. It's my mom's and my stepdad. This is also yours, anak. Wala namang kaming anak ng Tito Francis mo. You are always welcome dito sa bahay. Bring your friends here kung gusto nilang magbakasyon dito. Nalulungkot kasi ako kapag tahimik ang bahay, iha. Wika ng mommy ni Patrick kay Ami. Paano yan, Pat? Babalik na tayo ng Pilipinas bukas. Sabat niya sa usapan. Oh, why anak? Is there any problem? Nag-aalalang tanong ng mommy nito. Nagkatingin na sila ni Patrick. Pinaubayan niya dito kung sasabihin nitong totoo sa ina. Mom, come. Let's eat first. Giniyan nitong mommy sa sofa para makaupo. Baka kasi magulat at biglang matumba. Sumunod naman silang dalawa ni Ami. Mom, may tinakasan kasi akong nobya kaya ako pumunta dito sa Australia. You what? What a jerk, Patrick. Why did you do that? Galit na sabit ng mommy ni Pat.